girl! Kumusta kayo, te? So, sa video nito ay may share akong 3 online jobs na pwedeng-pwede sa call center agents na gusto nang mag-quit and mag-transition sa freelancing industry. Para din ito sa mga gustong mag-work from home. Alam kong curious na talaga kayo sa mga jobs na tinutukoy ko. I've been a customer service representative then before. So, alam ko talaga yung feeling na na-overwhelm, na-stress, na-pressure, and hectic yung schedule. And ito talaga ay nakaka-affect sa mental health mo. And most of the companies nowadays ay papabalikin na kayo sa site nyo or sa office. Kaya medyo nagdadalawang isip ka na talagang bumalik, Jai. And if ikaw ay naghahanap ng sign para mag-resign, eto na yun, be. Charot. Marami na siguro sa inyo na gusto nang pasukin ang freelancing industry, ngunit nagdadalawang isip kasi limited lang yung skills or tanging pagtitake lang ng course yung kaya mong gawin and yung skill na pinaka-confident ka. So, itong mga online jobs na i-share ko sa inyo ay maaaring yung subukan gamit lang ang inyong communication skills. Job number 1, customer service representative. Meron din ganitong klaseng work sa freelancing industry. And yung difference niya is direct kang magwo-work sa client mo and less yung mga strict rules na dapat i-follow mo since ikaw ay isang independent contractor. Bilang isang customer service representative, ikaw ay mag-a-assist ng mga complaints, orders, and kumuha ng informations from customers. Ikaw din ay magbibigay ng solusyon sa mga issues ng customer mo at makapagbigay ng maayos na serbisyo. Number 2, real estate cold caller. Bilang isang real estate cold caller, ikaw ay tatawag sa mga potential clients and mag-aalok ka sa kanila ng mga real estate properties na maaari nilang bilhin or pagrentahan. Usually, nagbibigay sila ng calling script para ma-convince mo ang customer mo and mapadali din yung pagsagot mo sa mga katanungan nila. Number 3, sales representative. So, kung ikaw ay may experience na sa mga sales na account, then perfect sa'yo ang job na ito. So, bilang isang sales representative, ikaw ay tatawag sa mga potential clients mo and mag-aalok ka ng produkto or services and dapat mo i-highlight yung mga product and services para ma-convince mo yung mga customers na bilhin yung product or services na iyon. Gaya ng cold caller, magbibigay din sila ng scripts para ma-convince mo yung customer and para mag-guide ka rin sa sasabihin mo. So, let's talk about the general requirements sa mga jobs na ito. So, first, kailangan ka talaga na proficient sa English since ikaw ay makikipag-usap sa mga foreign customers. Next, kailangan mo ng experience sa pag-take ng call. Next naman is laptop or computer. Kailangan mo din ng internet or data connection. Kailangan mo din ng noise cancelling headset. Maghanda ka na rin ng sample voice recording mo para marinig ito ng client. And kailangan mo din ng PayPal account since doon sila magsisend ng bayad sa'yo. Let's talk about the qualifications of this job. So, nag-iba-iba pa rin siya, guys. But these are the general qualifications. First is good communication skills. So, dapat talaga ikaw ay marunong na mag-English and naiintindihan mo yung mga sinasabi ng client and customers mo. Next naman is active listening skills since ikaw ay makikinig sa customers and para naman makapagbigay ka ng accurate solution and makapagbigay ng maayos na serbisyo sa mga customers. Dapat din na ikaw ay tech savvy, which means na maalam ka talaga sa mga applications and softwares para mas mabilis kang makapag-start sa work mo. Another one is fast learner, so dapat mabilis ka talagang matuto kasi usually hindi ka na ititrain ng client mo. Ina-expect na nila na alam mo na yung gagawin and dapat resourceful ka talaga. But may mga clients na willing ka ding i-train but most of them are expecting na kaya mo nang gawin yung trabaho agad. Google will be your best friend, mga te. And lastly is multitasking skills. So, habang ikaw ay nagtitake ng call, ikaw din ay magtitake note or magdo-document sa mga sinasabi ng customer or the flow of your conversation. So, saan nga ba tayo makaka-apply sa mga jobs na ito? Makaka-apply kayo sa website na onlinejobs.ph. Ang kagandahan ng website na ito is pure Filipino workers lang talaga yung maaring makapag-apply sa mga job posting
postings dito compared sa mga other freelancing sites na makikipag-compete ka pa talaga sa iba't ibang mga nationalities. Parang pinadala ka lang sa Miss Universe. Chares! Meron akong tutorial video on how to create an online jobs PH na account and nililink ko siya sa description box kung paano makapag-register sa platform na ito. So let's talk about the advantages of this job. So first is work from home siya permanently. Next is flexible yung schedule niya, which means na pwede kang magtrabaho anytime as long as matapos mo lang yung pinapagawa nila. Meron din mga clients na gusto ng ganitong oras but most of them are just okay as long as matapos mo yung mga tasks. Next is high paying yung mga jobs dito mga Jai. And nagulat din talaga ako na yung mga sweldo dito sobrang laki. Depende na yan sa inyo Day ha, pero sa akin ang laki talaga na mga sweldohan nila dito compared sa time na nagtatrabaho pa talaga ako sa BPO mga Jai. Next naman is unlimited income, which means na maaari kang kumita as much as you can as long as you can handle all the tasks and works na pinapagawa nila. As long as marunong ka naman mag-time management. Let's talk about the disadvantages. So first is may risk talaga na i-ghost ka ni client mo, which means na wala na talaga be. Para yung ka-talking stage mo, Day. Feel mo pa naman, tapos ginost ka na lang bigla. Parang ganon din yung mangyayari, Day. So, dapat ka talaga mag-sign ng contract before ka magsimula ng trabaho or tiwala lang talaga, Day. Next naman is you are on your own, which means na ikaw na talaga lahat. Wala din ito mga SSS benefits or mga health insurance. So, you're on your own talaga. Ikaw na yung magpa-process na mga ganon. And lastly is talamak yung mga scams na nangyayari sa freelancing industry. So, you really need to be careful and i-double check mo talaga yung background ng client mo before taking the job. But I will be talking more about that later on. This time, i-share ko yung mga warnings or things you need to know before ka tumanggap ng work from clients. First is wag kang magbigay ng ID mo kasi nandun na lahat ng personal information mo. Baka mag-lead ito into identity theft and gamitin yung pagkatao mo para makapang-scam sa iba. Next naman is wag kang makipag-usap sa Telegram kasi hindi mo matitrace kung sino yung kausap mo doon. Yung nangyayari kasi is nagbibigay sila ng task sa'yo, then pagkatapos mo matapos yung task is nangihingi sila ng pera sa'yo, like yung transaction payment, mga fee, ganyan. Pag nagsasuggest na sila na mag-usap kayo sa Telegram, it's a big no-no talaga. You can talk to other platforms like Skype, Microsoft, and others except Telegram. And lastly, don't give money kasi dapat ikaw yung babayaran ng client, hindi ikaw yung magbabayad sa kanila. So once na sila ay naghihingi ng fee, ganyan Day, very red flag yan and hindi yan legit na trabaho. So yung mga pasaw sa jobs na ito is from 20,000 to 50,000 pesos per month. And if per hour naman is 300 pesos to 1,000 pesos per hour. And yung schedule naman ng payment is weekly or bi-weekly payment. And magpe-payout sila via PayPal, Payoneer, or Wise. So, ayan na mati girl. Thank you guys for watching this video. And sana may natutunan kayo sa video na ito. I just want to give you options mga Jai. Kasi nakakain din talaga yung oras mo Jai kapag ikaw ay nag-work ng full-time or like doon talaga sa mismong office mo. This is really a good option if ikaw ay naghahanap ng work-life balance na job and makakasama mo pa yung family mo Jai and makaka-work ka talaga kahit saan. So, kung meron kayong mga katanungan or meron na kayong experience sa mga jobs na nabanggit ko, ay i-share nyo lang sa comment section. And if kung nagustuhan nyo itong video nito na dapat nyo magustuhan talaga kasi nakakapagod mag-explain, please like. And if kung ma-channel ko and kung gusto nyong kumita ng pera kahit nasa bahay ka ay mag-subscribe ka lang. And huwag mong kalimutan na pindutin ang notification bell para ikaw ang pinakauna na ma-notify sa aking new video. And if kung may nais kayo sabihin sa akin or request, just slide to me DMs. So, mighty girl! See you in the next video!